Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Boying sisilipin ang solar franchise ni Libeste. Sinimulan na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa umano'y pagbebenta at paglilipat ng controlling interest ng isang solar power company na may kaugnayan kay Congressman Leandro Libiste matapos lumutang ang aligasyong hindi ito dumaan sa pag-aproba ng Kongreso, isang rekisitong itinadhana ng batas para sa mga national franchise. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, mas pinatindi ng isyu ang kawalan umano ng paintulot sa Kongreso dahil ang prangkisa ay isang national franchise na kritikal sa pambansang interest at hindi maring basta ilipat o ipagbili ng walang malinaw at tahasang autorisasyon mula sa lehislatura. Ito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Batang-bata ka, nininegosyo mo ang franchise. Wala kang kahihiyan. Anong klaseng Pilipino ka? Grabe. Ang investigasyon ay nagiging sentro ng diskusyon, hindi lamang dahil sa legal na usapin ng prangkisa, kundi dahil sa timing nito. Kasabay ng mga pagbubunyag ni Libeste hinggil sa umano'y malawakang anomalya at insertions sa Department of Public Works and Highways, particular sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Para sa ilan, hindi maiwasang maikumpara ang bilis ng pagkilos ng mga otoridad sa isyu ng solar franchise sa patuloy na panawagan para sa malinaw na pananagutan sa mga aligasyon ng katiwalian sa flood control. Mga isyong matagal nang inilalantad ni Libeste sa loob ng Kongreso. Sa ngayon, nananatiling bukas ang investigasyon ng Ombudsman habang nakabang ang publiko kung paano haharapin ni Libeste ang mga paratang, lalo na't nauna na niyang pahayag na sasagutin niya ang lahat ng isyu sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. So ito, medyo sa tingin nyo? Nanganganib na ba ang kinabukasan ng batang kongresista sa investigasyon ng Ombudsman? Diba, ang issue ngayon is corruption sa flood control issue. Ito na ngayon, iba na ang imbestigahan. Franchise na. Talaga, no? Ba't ako, meron akong tiwala dito sa batang kongresistang ito. Hintayin natin ang sagot niya. Kasi sasagutin daw niya sa Enero 26 pagbukas ng Kongreso. Huwag tayong ma-distract dahil ang issue ngayon is flood control anomaly, lalo na yung Cabral Files. So, excited na ako sa promesa ni Senator Lacson na magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee at pagbukas ng sesyon ng Senado ngayong Enero 26 at ang sentro ng investigasyon ay dito na nakatutok sa Cabral Files, lalo na yung mga cabinet members na lumalabas maraming singit. Anong kinalaman itong mga Office of the President, First Lady, meron pa, may ES, may SAP, at hindi pa napapangalanan sino yung mga ibang cabinet secretaries na mayroong
Grabe yung ano to, solar lights. Abot ng 230,000 ang isang solar ano to. Yung isang poste na may no. Ang mahal naman. Grabe. Nakapaloob yun sa 8 billion insertion under care of ng Office of the President, Executive Secretary at saka SAP. Ano ba yung SAP? Maraming ibig sabihin ng SAP eh. Pwedeng Special Assistant to the President, pwedeng Secretary Amina Pangandaman, may pwede rin daw Sandro anak ng Pangulo. So, ito talaga ang mapapala mo pag kinakalaban mo ang powers that be. Humanda ka, talagang iimbestigahan ka. At grabe ano, mabilis sa lahat ng ano. Kaya isa pang ini-issue nila dito kay Congressman Leviste, yung ano daw siya. Ang daming mga lumalabas ngayon, mga connection niya sa mga Duterte. Inaamin man ng batang Duterte Leviste na ito na nag-OGT siya kay PRRD nung presidente pa sa ano. So, ibig sabihin na... So, dito ko nakikita, no, pag matuloy ang impeachment at magbotohan na sa Senado. Ngayon ko na napapagtanto na itong si Senator Loren Legarda, isa itong maaasahan na boboto para sa acquittal ni BP Sara. Kasi mayroon na silang ugnayan, no? May nabasa akong post na ang mentor daw ni then Mayor Inday Sara ay itong si Loren Legarda. Kaya no wonder nung may unit team pa talagang naisama sa lineup itong si Loren Legarda. Okay, so good luck. May pasabog si Congressman Barsaga naman. Ngayong makakabalik na daw siya ngayong first week of February. Tapos na yung kanyang suspension at may sinasabi siyang pasabog. Sino ba yung titiray niya? Enrique Razon, yung ultra-bilyonaryo na oligarch. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una si Angkol ang natagaan og yero. So, salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So, bisandig lang ni Angkol ang yero. So, muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So, mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko yan. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani nang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais. Mais lang. So gabasok lang gyapon. Gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? Duha. So unsa na yung mga grade? grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Dari sa mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon Kol?
naglakaw man siya, nag-approve ng pasin, hindi na to siya mag. Oh, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oo, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.